Good morning ating mga kalaro. Ay medyo kumalyata tayong 2 araw kasi mayroon akong importanteng lakad. Kaya hindi ako nakapag-cooking ng 2 araw. Ngayon, ang ating menu ngayong araw na ito, maglalaga tayo ng baboy dahil tag-ulan. Masarap humigop ng sabaw. Ito, mayroon tayong baboy na pinakuluan ko na ito. Pag nagmamadali tayo, pwede tayong maglaga na isang buo, kuluan mo na. Tapos pag na-prepare mo na lahat yung dapat i-prepare mo, hanguin mo at saka mo iwain katulad nitong ginawa ko. Inuna ko na muna pakuluan pagdating ko galing ng palengke, pinakuluan ko na kagad yung baboy bago naghahanda ko ng mga panangkap niya, yung mga gulay. Ngayon, sa paghihiwa naman natin ng baboy na ganito, sarap kasi siya nilaga, medyo makapal-kapal. Pag medyo manipis, parang tuyot ng loob. Ayan, ganyan. Yan, mahiwa na ganyan kakapal, okay lang yan. Ayan. Masarap kasi siya nilaga, yung makapal talaga ang pagkakahiwa mo. Yan. Mainit pa. Hinango ko lang ito. Ayan, kumukulo ngayon yung sabaw. Tsaka ko siya ilalaglag ngayon. Ayan. Ang ating sangkap ng ating nilaga, bali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bali, 7 klaseng gulay. Mayroon tayong baggy beans, patatas, nandito, patatas, ayan, nilagay ito may tubig, pitsay, cabbage, luya, lemongrass, at sibuyas. Ang wala rito, yung pitsay bagyo. Nakalimutan kong bilhin. At ang ipares naman natin, kasi may sabaw yan, kailangan ay fried. Fried Gigi, binabalansin na lang natin kasi yung baboy may medyo kamahalan, kaya ang ating partner medyo mababa ang presyo para hindi tayo masagad sa budget. Ayan. Ayan ang ating ano. Ang mga panangkap lang natin ay napakasimple lang. Durog na paminta at saka buong paminta sa nilaga at magic sarap. Patis. Ayan lang ating mga panangkap. Okay, punta na tayo sa kusina. Ayan, mayroon akong pinakukulo rito. Lagyan natin natin baboy. Kumukulo yung kinuha kong sabaw ng sinaing. Para ayan, maputi ang sabaw niya. Ito natin sinaing ay lipat natin sa rice cooker pala. Ayan, habang inaantay natin ating nilaga, saglit na yan kasi pinakuluan ko na. Init tayo ng mantika para sa ating ito may prinito kung ating used oil. Pwede mong gamitin mga pinagprituhan ng karne. Ito prinito ko rito kahapon kaya gamitin ko yung mantika. Sayang. Pero yung isda, pag nagprito ka ng isda at maitim na, tapon nyo na. Hindi na magandang gamitin.
Ayan, ito dahil malambot na yung baboy, ilalagay na natin yung ating patatas. Bali patatas na lang ang medyo matigas nito kaya isang kuluan lang nito. Yung ating fried gigi para hindi magdikit-dikit, lagyan natin, patakan natin ng kaunting cornstarch at ibabaw. Ito. Papatakan lang natin ng kaunting cornstarch ibabaw para hindi magdikit-dikit yung ating fried gigi. Ayan, mainit na yung ating oil. Hindi na natin ilagay yung ating fried gigi. Aha. Ayan. Bali fried gigi lang pinapa isunod natin itong matitigas, sibuyas, luya, lemongrass. Masarap kasi humigop ng sabaw yung may lasang sabaw na may, kung sanay ka sa tanglad, luya, masarap humigop ng sabaw, lalo na ngayong tag-ulan. Ayan, kaunti para malambot yung patatas. Masarap pag malambot ang patatas. Yung karne, malambot na yung karne kasi pinakuloan ko na ng halos 30 minutes yun. Habang naghahanda ko ng mga gulay. Sa ating pagluluto, mga hindi pa sanay, kung gusto yung nagmamadali kayo, tingnan nyo na kagad kung anong matigas, video ng pakuluan, habang naghahanda kayo mga panangkap. Kasi minsan may panangkap na mabusisi, yung paghihimay. Pag inantay mo matapos yung paghanda mo ng panangkap na mabusisi, sayang ang oras mo. Kaya unahin mo nang palambutin yung meat mo para makahanda ka man ng mga panangkap, yung karne mo ay malambot na. Ayan, kulong-kulo na siya. Lagay na natin ang bagyo din. Ang bagyo beans ko ay buo. Masarap kasi kung pumapak ng gulay na hapti. Medyo busy lang ko sa 2 araw, kaya pasensya na kayo, aking mga taga-subaybay, hindi ako nakapagluto. Mayroon lang importante nilakad, kaya hindi ako nakapagluto ng 2 araw. Ngayon sa ating mga baguhan,
Kung gusto niyo naman na talagang matuto, ah, ulit-ulitin na lang natin panoorin kung anong gusto mong putahe diyan sa mga naluto ko. Pag inulit-ulit mo, palagay ko mape-perfect mo naman. Mas maganda sa isang tao, mayroon kang nalalaman sa pagluluto. Para ano man gusto mong kainin na naisip mong kainin, pwede mong gawin na hindi ka nakakain sa restaurant. Sinasabi mo, gusto kong kumain ng fried chicken o kaya steak. Yung mga paborito natin, mga steak. Ako, mahilig ako sa steak, lalo ng partner ko ay mga vegetables lang. Mixed vegetables, vegetable salad, coleslaw. Kaya sa mga dry na yan, fried chicken or steak, yan ang gustong-gusto kong partner. Hindi na ako nagkakanin. At sa mga senior, siyempre, mga senior, iwas na sa kanin. Sasabihin ng doktor mo, huwag ka masyadong magkakain ng kanin, diabetic ka. Kaya ang gagawin mo, kakainin mo na lang talaga ulam at brown bread. Yan ang sinasuggest ng yung wheat bread. Yan sinasuggest ng mga doktor na pag ikaw ay diabetic na. Huwag ka masyadong magkakain ng white bread at kanin. Tataas ang blood sugar mo. Ito, sunod na natin yung repolyo at pitsay. Ayan. Kasi mayroon tayong iniiwasan sa pagkain, hindi lahat ng pagkain ay pwede sa mga, lalong-lalo sa mga senior, mayroong karamdaman sa high blood. Ayaw nang kumain ng karne kasi kaya nga high blood, lalo-lalo na may taba. Pero mayroon naman mga senior na gustong-gustong kumain ng taba. Hmm. Alala ko tuloy nanay ko. Nanay ko namatay ay 95 years old. Pag binibigyan namin ng karneng baboy, yun ay hanahanap ng taba. Hmm. Kaya mayroon talaga na paborito niya ang taba. Pero kung ano, yun din ako nagtataka sa nanay ko bakit ay umabot 95 years old. Mahilig siyang kumain ng taba. Hmm. Ako din, ganun din ako medyo mahilig din. Kaya lang, yun nga lang iniisip ko, iniiwasan ko. Kaya kadalasan ng binibili ko sa parte ng baboy ay lumo. Yung pork loin, yung lumo na yan ang walang taba. Yun ang madalas kong bilhin. Lalo pang konsumo lang talaga kasi walang taba yun. Mahilig ako sa steak. Ito, binaliktad din natin yung ating gigi. Isda. Isda ng masa naman itong ating pinatner sa ano. Budburan na natin siya ng magic sarap at pamintang durog at saka patis. Lagyan na natin ng patis. Ayan, nakumpleto na ng mga panangkap ito. Sarap. Ang bango ng amoy ng sabaw. Okay. Tamang-tama lang.
nahanda natin ang ating mga lalagyan ay naka-reserve na yung ating ayan, okay na yung ating fried fish. Pangit naman sa isdang tuyong-tuyo mo ipirinito. Sagana sa gulay ang ating nilaga, yung ating mga chikiting na ayaw kumain ng gulay, pahigupin mo lang ng sabaw. Ayan. Okay, punta na tayo sa dining. Okay, ito na yung ating finished product. Umuusok-usok pa, oh. Ayan. Patatas ang paborito ko sa nilaga at Baguio beans na buo. Ayan. Ayan. Ang bango ng sabaw. Ito ang Baguio beans. Ayan ang paborito ko sa nilaga. Malutong. Hmm. Sarap ng Baguio beans. Malamis-lamis. Ayan, malambot din yung baboy. Ganun din yung patatas. Ayun, papraisan mo ngayon ng fried fish habang kumakain ka. Masarap sa kanin. Lalo na sasabawan mo ngayon ng ganitong mainit na sabaw. Ang ulam natin na ito, yung ating mga batang ayaw kumain ng gulay, walang problema. Basta mahilig siya sa sabaw, sabawan mo lang yung kanin niya. Nandoon doon sustansya ng itong klaseng gulay sa sabaw. Kaya makakakain din siya. Kasi mga bata, ayaw din kakain ng karne. Gusto lang talaga sabaw, madaling lunukin. Tsaka, himayan mo lang ng pritong isda. Kung mahilig siya sa isda, okay na. Okay, maraming maraming salamat muli sa inyo dyan. Lalong-lalo na sa aking mga taga-subaybay. Sundan na lang natin step by step. Mayroon ka lang kaalaman sa pagluto. Goodbye. Bukas muli ulit tayo.